Isla ng Boracay, isa sa pinakakilalang tourist destination dito sa ating bansa. Tuwing nagpaplano tayo ng lugar na pupuntahan kapag tayo ay nagbabakasyon, hinding-hindi mawawala ang lugar na ito sa listahan. Pero bakit nga ba isa ang Boracay sa pinakapaboritong puntahan ng ating mga kababayan at maging ng mga dayuhan na dumadalaw dito sa ating bansa? Ano ba ang meron dito? At ano ba ang pinagkaiba niya sa ibang beach o isla na matatagpuan dito sa Pilipinas? Ilang taon na rin nung huli akong sumakay ng eroplano at isa sa hindi nakakasawang feeling dito ay yung paglipad ng eroplano. Yung unti-unting pagliit at paglayo ng mga bagay na mas malaki sa'yo, yung ilang minuto lang ang taas mo na at abot kamay mo na ang mga naglalakihang ulap sa himpapawid. Tapos makikita mo ang malawak na karagatan at kalat-kalat na mga isla. This feeling never gets old. Wala pang isang oras narating na namin ang Katiklan and from there, sumakay kami ng tricycle papunta ng Jettyport. And from Jettyport, sumakay naman kami ng bangka para makarating sa isla ng Boracay. And so far so good ang biyahe namin, very smooth, walang delay, mukhang nakisama sa amin ang panahon. Sa wakas, ngumiti rin ang tadhana. Dalawang beses pa lang akong nakakapunta ng Boracay. At ito yung first time kong makarating sa part na to ng isla. Marami-rami na rin pala ang resort na makikita rito. Unlike nung unang punta ko, hindi pa ganito ka-crowded. Nang marating namin ang Fairways and Blue Water. At dahil first time ko rin na mapuntahan ang resort na ito, syempre, nagulat ako kasi ang laki ng property nila. Yung golf course agad yung bumulaga sa akin. At para makarating doon sa lobby nila, kailangan pa nating sumakay ng van. Ganun siya kalaki. Nung pumasok na kami sa loob ng Fairways and Blue Water Boracay, napansin ko agad na ang ganda ng architectural design ng bawat building nila dito. And for our room, tingnan mo, may batang squatter dyan, may batang bilyar na nakaupo sa bed. Do you like the room, Turdy? Yes, I like it. Approve? Yes. Approve? Yes. Say approve. Approve. See, pakasimple lang niya. Pero ang aliwalas ng itsura. Siyempre, bed check. Malambot. Soft. Nakakahumaling. Simple lang din yung CR. Typical. May bidet. Hohoy! May bidet. Let's check kung gaano kalakas. Oh no! Wasak ang te-whoops! Tapos glass yung may glass door sa liguan. Then yung kanya shower. Tawag ata dito rainy shower kasi para siyang ulan pag pumatak. So hindi ko pa natetesting kung merong hot or cold. Ang dilim na lang kuha ko. Adjust tayo. O, diba? Doon na ng director, nag-a-adjust on the spot. Then, complimentary. Meron siyang bath soap. Yung maliit. Yung dental kit. Tissue na pwedeng iuwi siguro. Charot. May blower. Yan ang ating... Sarado ko lang para makita na niyo yung kabuuan. There you go. See? It's quite spacious. Medyo malaki. Pwede na. Glass door, pag maliligo. Wala nga ng bathtub. Pero siguro yung ibang, marami kasi silang room dito. Yan. Mahalaga sa akin, merong bidet. Pangwasak ng te-whoops. Approve na approve kapag may tsinelas. Pero tingnan mo yung tsinelas, isang takbo lang wasak na. Pero beggars can't be choosers. But you have soda! Soda, and then what else?
That's not good! Day 2, kasabay ng aming paggising, ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pero huminto rin naman agad, kaya tuloy ang plano na libutin ang Fairways and Blue Water Boracay. Nung nag-check-in kami, sinabi sa amin ng receptionist na meron silang 7 swimming pool at isa doon ay hindi functional. Sinubukan naman naming puntahan lahat ng available na swimming pool pero dahil nga malaki yung lugar, 4 lang yung napuntahan namin. Karamihan ng swimming pool dito ay malapit sa mga room. Ang ibang accommodation pa nga nila rito ay may pool access. Meaning, paglabas mo ng room, pwede ka na agad lumangoy-langoy. Isa naman sa pinakabagong attraction ng Fairways and Blue Water Boracay ay ang kanilang bubble party. Matanda, single, at kahit na in a relationship, talagang mag-e-enjoy dito sa bubble party. Idagdag pa dyan ang napakagandang view dito sa Ventana Pool. Sunod na pinuntahan namin ay ang kanilang infinity pool na meron ding breathtaking view. Sa baba nito, makikita ang kanilang private beach. As for the private beach, maganda siya. White sand din pero hindi siya powdery. May konting pebbles ang white sand nila dito. Pero kung naghahanap kayo ng mas serene na place dito sa Boracay, perfect na perfect tong lugar na to kasi sobrang konti ng tao. Talagang makapagre-relax ka. So habang nagbibidyo-bidyo ako, may napansin akong lugar na maraming taong nakapila. So dahil marites ako, pinuntahan ko na yung lugar. Nang marating ko yung lugar, doon ko nalaman na ang tawag pala rito is keyhole. Kahit na hindi siya mukhang keyhole. Bawal nga lang lumapit dahil sabi nung bantay madalas daw magkaroon ng landslide dito. All in all, napakagandang experience yung binigay sa amin ng resort na ito. Sobrang nakaka-relax. And for me, hindi mo na kailangan pumunta sa station 1, 2, or 3 kung gusto mo ng beach experience. The rooms are perfect. Pangmalakasan din yung buffet nila every morning. May golf course kung gusto mong ma-experience yung hobby ng mga rich kids at sobrang daming swimming pool kung ayaw mo ng maalat na dagat. So after namin magstay ng 3 days and 2 nights sa Fairways and Blue Water Boracay, nag-decide na kaming pumunta kung saan pumupunta ang karamihan ng mga tao dito sa Boracay. 4:30 nang mag-decide akong lumabas para puntahan ang pinakasikat na lugar dito sa Boracay. I am expecting na sobrang daming tao ang makikita ko paglabas. Pero nung nasa beach na ako, wala gaanong tao. Then, nag-decide akong maglakad papuntang Station 1. Sa paglalakad-lakad ko, nakatutuwang makita kung gaano kasaya yung mga tao rito. Kanya-kanyang trip sa buhay at kahit saan ka tumingin, lahat sila nakangiti. Ngayon ko lang din natitigan ng matagal yung buhangin ng Boracay. Totoo nga ang sabi nila, powdery white sand ang buhangin ng Boracay. Nang magpasya na akong bumalik sa Station 2 kung saan malapit yung hotel namin, nagulat ako dahil sobrang dami na ng tao. Tapos, habang papalubog yung araw, paparami ng paparami ang mga tao. Balik tayo sa tanong ko nung simula. Bakit nga ba paboritong puntahan ng maraming tao ang Boracay? Pinoy man o dayuhan? Sa opinion ko, user-friendly ang Boracay. Kung first time mong pupunta rito, hindi ka maliligaw kasi ang dami mong pwedeng pagtanungan. Hindi rin sasakit ang ulo mo sa paghahanap kung saang hotel kayo matutulog dahil sobrang dami niyan dito. Hindi ka rin magugutom o mahihirapang maghanap ng makakainan kasi ang dami mong pwedeng pagpilian. Maayos din ang signal ng cellphone kaya pwede mo agad i-post yan at ipagsigawan sa buong mundo ng social media na nasa Boracay ka. Imaginein mo ang Maynila, Makati or BGC. Tapos nilagyan mo ng mahabang powdery white sand beach. Ganon ka user-friendly ang Boracay.
parang hindi ka umalis ng Metro Manila. Wala nga lang matataas na building. At sa ginawa naming paglalakbay, sa isa sa pinakakilalang tourist destination dito sa bansang Pilipinas, dalawang mukha ng Boracay ang nakita ko. My friends are sitting laughing, but I just keep on laughing. Yung isa, yung normal. Yung tipikal na makikita mo at ma-experience mo kapag pumunta ka rito. Maraming tao, maraming nagpipicture-picture, naglalaro ng buhangin, at nagtatampisaw sa dagat. At yung isa naman, serene, close to nature, at para sa mga taong ayaw ng ingay. Yung gustong i-enjoy yung bakasyon nila in a peaceful way. I just wanna lie in the sun. Mula noon hanggang ngayon, at sa tingin ko hanggang sa mga susunod na taon, mananatili ang Boracay sa top tourist destination ng ating bansa. Patuloy itong magbibigay ng kasiyahan sa maraming taong gustong takasan ang malupit at mapanghusgang mundo. Crazy, but I just